Mga tinuro ni Jesucristo ayon sa kasulatan ni Lucas. Lucas 6:27 hanggang 36. Ang pag-ibig sa kaaway. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang nag-aapi sa inyo. Kapag sinampal kayo sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang inyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa inyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila na masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Lucas 6:37 hanggang 42. Ang paghatol sa kapwa. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Tinanong nila si Jesus ng patalinghaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niyang bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganun. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang kuwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang truso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong kuwing, kayang hindi mo makikita ang trusong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang truso sa iyong mata nang makakita kang mabuti, sa gayon, maaalis mo ang kuwing ng iyong kapatid. Lucas 6:43 hanggang 45. Sa bunga, makikilala ang puno. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso, sagana sa kabutihan. Samantalang ang masasamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa iyong puso, siyang sinasabi ng labi. Lucas 6:47 hanggang 49. Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Sasabihin ko sa inyo, kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong mumuhukay ng malalim at nagtayo ng bahay
sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad dito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yun, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Lucas 9:23-26. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas na kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala na kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng taong makamtan man niya ang buong daigdig, kung magpapahamak naman at mawawalan ang kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ninyo man, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Lucas 9:49-50. Kakampay natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Lucas 9:55-62. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Lucas 11:9-13. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng ito? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Lucas 11:17-18. Ang bawat kahariang naglaban-laban ang mga mamamayan ay mababagsak, at alinmang sambahayang sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Lucas 11:21-23. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakal. Lucas 11:24-26. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap na mapagpahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay madadatnan niyang
malinis at maayos ang bahay, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Lucas 12:15. Maling pag-iipon ng kayamanan. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Lucas 12:22-23. Pananalig sa Diyos. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. 29-31. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyon. Subalit, bigyang halaga ninyo na higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Lucas 12:32-34. Mga kayamanang hindi nawawala. Huwag kayong matakot mong tingkawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbilin ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit na kayamanang hindi nauubos. Doon, walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Lucas 12:35-40. Mga aliping, laging handa. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumakatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handang pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Lucas 12:1-3. Babala laban sa pagkukunwari. Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. Lucas 12:4-7. Ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan, at wala nang kayang gawin higit pa rito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan.
Lucas 13:18 hanggang 19. Ang talinghaga ng buto ng mustasa. Sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ko ito mahihahambing? Ang katulad nito ay isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy at ang mga ibon ay nagpugad sa mga sanga nito." Lucas 13:20 hanggang 21. Ang talinghaga ng pampaalsa. Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko ihahambing ang kaharian ng Diyos? Ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, kaya't umalsa ang buong masa." Lucas 13:24 hanggang 25. Ang makipot na pintuan. Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, "Panginoon, papasukin po ninyo kami," ngunit sabihin niya sa inyo, "Hindi ko kayo kilala." Lucas 14:10 hanggang 11. Pagmamataas at pagpakumbaba. Mabuti pa kapag naaanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-aanyaya at kanyang sinabi, "Kaibigan, dito ka sa kabisera," mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Lucas 14:12 hanggang 14. Pagmamataas at pagpapakumbaba. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan. Dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit, kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid."
Lucas 14:26 hanggang 27. Ang pagiging alagad. Hindi maaaring maging alagad po ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay. Nang higit sa akin, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Lucas 14:24 hanggang 35. Asin na walang alat. Mabuti ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano kaya ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi, kaya't ito'y tinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. Lucas 15:4 hanggang 7. Ang nawala at natagpo ang tupa. Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Di ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya na niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Lucas 16:9 hanggang 13. Ang talinghaga ng pusong katiwala. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyo, upang kung maubos na yan, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Lucas 16:16 hanggang 17. Hindi mawawala ng bisa ang kautusan. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. At noon ay ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos.
at ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawala ng bisa ang kahit isang tuldok ng kautusan. Lucas 17:1 hanggang 4. Mga sanhi ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa sa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo at sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisi ako, dapat mo siyang patawarin." Lucas 17:5 hanggang 6. Pananampalataya sa Diyos. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya." Tumugon ang Panginoon, "Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito." Lucas 17:7 hanggang 10. Ang tungkulin ng alipin. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aaro o pagpapastol ng mga trupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, "Ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, tsaka ka kumain." Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang mga lahat ng naiutos sa inyo, sabihin ninyo, "Kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin." Lucas 17:20 hanggang 21. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, "Walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos, at wala ring masasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo." Lucas 21:25 hanggang 27. Ang pagdating ng anak ng tao. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, sa lupa,
Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapamahakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Lucas 21, 25 hanggang 27. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng Anak ng Tao.